Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, nagkagulo na. OBP o malarma na. Grabe ang ginawa nila kay BP Sara Duterte. Nako, delikado na ito. Ito mga kababayan, mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, i-share ko lang, related din po ito dito kay BP Sara, no? Itong pagtatanggal ng mga security. Itong si Trillanes, tumahol na naman mga kababayan. Biruin mo, ito po yung kanyang pahayag. Basahin ko po sa inyo at kayo na rin po ang magbigay ng reaction, ha? Ito po, basahin natin at bigyan po natin ng komento ito, ha? Ito po, sinasabi po ni Trillanes, ha? The open letter of Vice President Sara Duterte is wrong on so many levels. Sabi niya ba, may levels pang nalalaman si Trillanes. But let me summarize. Ay, wag na. Ayan, let me summarize. Let me summarize my conclusion. Ay, ang conclusion daw niya, ha? She's an entitled, privileged child having temper tantrums. Yan, ha? Because her security detail was reduced, no? From almost 500 to 300. This shameful, This shameful display of psychological instability, ba? Ano bang psychological instability? Yung may something ba ito? Ba? Baka ikaw ang may psychological instability. Parang hindi stable, di ba? Yung ulo nito eh. Biruin mo, Vice President, sasabihan niya ng psychological, sa bagay, magagaling talaga sila pag ganyan eh. Clearly makes her unfit for BP. Aba, sinong gusto mong maging BP? Tumakbo ka ng Vice President sa Trillanes para manalo ka. Sino ba ang gusto mong maging BP? Si Lene Robredo? Naku naman, yan naman, ikukumpara na nyo na naman si Lene Robredo dito kaya Vice President Sara Duterte. Imagine nyo na lang kung maging presidente yan, may topak. Grabe si Trillanes, no? Tinawag na may topak itong ating Vice President, no? Ay, Sani Trillanes, mukhang ikaw po ang may topak. Di ba? Ito ay opinion lang. Kung ikaw po ay malayang nakakapagbigay ng ganyang konklusyon sa ating Vice President Sara Duterte, siguro kami namang mga mamamayan, no? Kami pong mga netizen ay malaya rin na makapagbigay ng conclusion about you, Trillanes. And my conclusion, after reading your open letter, mukhang po ikaw ang may topak. You are having psychological instability. Ibabalik ko lang sa'yo. Ngayon sa palagay niyo mga kababayan, sino po ba ang may topak sa dalawa? Si Vice President Sara Duterte or si Trillanes? Grabe, ito tatakbo ito sa Caloocan yata, for mayor. Bakit niya kailangan siraan sa bagay para makilala siya sa Caloocan? Well, anyway, kayong mga taga-Caloocan, kung sa Caloocan mo nitong tatakmong taong ito, ngayon pa lang ay mag-isip-isip na kayo. Kasi psychological instability at may topak siguro ang taong ito. Kayo na lang po ang bahala, mga taga-Caloocan. At ito pa, isa pang dilawan, mga kababayan, si Laila de Lima. ito, i-share ko lang kasi napag-usapan rin naman natin itong mga dilawan. I-share ko na din itong si de Lima. Si de Lima po ay umattend, Ito basahin. Umattend po sa hearing, about dito sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Alam nyo,
bago ko basahin ito, itatanong ko lang sa inyo, kung this woman is still credible, no? To maging guest. Maging guest po this speaker dito sa hearing ng war on drugs. Siguro ko naman napanood nyo, no? Si De Lima nalinilitis diyan sa Senado noong panahon ni PRRD, no? At nabuking nga natin si De Lima di ba? Tapos may junil-junil pa. Okay, nagsisinungaling nga siya noon. How about ngayon? Do you think De Lima is telling the truth, mga kababayan? Na nakalaya siya ngayon? Do you think nagsasabi talaga siya ng totoo? Eto mga kababayan, basahin ko po yung statement niya, no? There is no doubt in my mind that former President Rodrigo Roa Duterte is the mastermind. Yan mga kababayan, mastermind daw. Ang kaso, kailangan po ng ebidensya, De Lima. Former Senator De Lima, kailangan mo pong maglabas ng ebidensya. Hindi lang po puro daldal, hindi lang po puro accusation ang gagawin nyo dyan sa Senado. Kailangan po ng ebidensya kasi inaakasan mo isang tao, wala ka namang ebidensya. Ngayon, kung meron kang ebidensya, pag-aaralan pa yan. Hindi agad-agad na maniniwala sa'yo. Bakit mo sinasabing mastermind agad? Diba? Magbigay ka ng ebidensya to prove that PRRD is the mastermind. Diba? Yun eh. Diba? Hindi, puro, pares lang ito ni pares lang ito ni Hontiveros, no? Dada ng dada, wala namang pinapakitang ebidensya. As he was the instigator and inducer of the drug war killings. Yan mga kabayan. For his crime against humanity, both as Davao City Mayor and Philippine President, Duterte should be prosecuted and convicted by the International Criminal Court. Teka lang. Anong convicted? Should be. Should be ayun, may should be pala. Akala ko convicted na agad eh. Mas convicted ka pa nga kung titingnan kay PRRD kasi ikaw, diba? Ilang taon ka pa nakulong. Diba? And spend the remainder of his life in prison. Nako, De Lima. May maniniwala pa ba sa'yo? Ang tanong dyan kung may maniniwala pa sa'yo. Diba? Well, bibigay ko po sa inyo mga kababayan, no? Baka gustong tumakbo ito pagka-senador na naman at manalo. Talaga na mga grabe po ang Pilipino kapag nanalo pa ito, mga kribo natin, yan. Kung tumakbo man ito, diretso na ito inadoro mga kababayan, alamis na po yan. So, ito na nga mga kribo natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Si Vice President Sara Duterte ay hinimay-himay ang umano'y kasinungalingan na kanya namang ipinupukol ngayon sa Philippine National Police Chief kaugnay doon sa pagbawi ng kanyang security personnel at sinabing ito ay isang political harassment. Inisa-isa ni Vice President Sara Duterte ang umano'y kasinungalingan ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil sa mga pahayag nito kaugnay sa pagtanggal ng kanyang security personnel. Sa inilabas na open letter ni Duterte, una niya na munang nilinaw na wala siyang problema sa pagtanggal ng PNP Chief sa kanyang 75 security personnel na siyang nagsisilbing security team ng Office of the Vice President. Pero hindi raw maatim ng Vice Presidente ang sari-saring kwento at dahilan ni Marbil at tuloy-tuloy na panlilinlang nito sa taong bayan. Binigyang diin ni Duterte na ang Vice Presidential Protection Division na sumasailalim sa Police Security and Protection Group batay sa utos ng NAPOLCOM ay sadya umanong ginawa para hindi na pakialaman pa ng PNP Chief ang security ng Vice President. Matatandaan na sinabi ni PNP Chief na bago nila tanggalin ang security details ng pangalawang Pangulo ay nag-request muna sila sa OVP kung pwede itong i-pull out dahil kinakailangan nila ng dagdag na puwersa ng kapulisan sa National Capital Region at pumayag naman daw ang Office of the Vice President. Pero sa liham ng pangalawang Pangulo, wala umanong request na nangyari at agad na kinuha lang ang kanyang security team
Yan mga kababayan, putulin ko po kasi na-mention po na kulang po sila sa tauhan sa NCR, no? Paano po hindi kayo magkukulang? Tinambak nyo sa Davao yung mga pulis. Kunin nyo. Grabe po, ano? Yung reason po nila kung bakit tinanggal, kulang sila sa tao. Pero tinambakan naman po nila yung Davao City ng mga kapulisan. Ano ba talaga? Kulang ba talaga or personal na ito? Pini-personal nyo si Vice President Sara Duterte. Pero hindi na raw siya nakipagtalo pa dahil gaya nga ng sinabi niya, hindi raw nito maaapektuhan ang kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo. Pahinggil naman sa sinabi ni PNP Chief na wala silang nakikitang banta sa buhay ng Vice President kaya walang problema kung babawasan ang security team nito. Ibinahagi ni Duterte ang ilan sa mga banta sa kanya at pati na rin sa kanyang pamilya. Ilan nga rito ay ang malisyosong So yan, walang banta putulin ko ulit. Walang banta daw, mga karibin natin. Kami ba talaga pinagloloko nyo? Imposibleng walang banta yan. Vice President niya, kung yung kapitan sa barangay, may banta sa mga buwan na, yan pa kayang Vice President? No? Dapat siguro dito kay Marvel, mga kababayan, itanggalin po yan dyan eh. Kasi isipin mo, Vice President Sara Duterte, Vice President ng Pilipinas, walang banta sa buhay. Yan mga sinabi na ni General De Leon, no? Yun yung mga Crocodile's House of Representative. Diba? May mga security dahil may banta po sa buhay nila. Dito pa kaya kay Vice President Sara Duterte. Nako, ang ano ng utak, no? Ang ano po ng utak. palabas ng video footage noong siya ay nasa Ninoy Aquino International Airport na kung saan ay nakuhanan rin ng kanyang asawa at menor de edad na anak na itinuturing niya ng malaking banta sa kanyang seguridad. Dito kwestiyon ng Vice Presidente kung ano nga ba ang ibig sabihin ng threat para sa pulisya at kung totoo raw na wala ngang banta sa kanya ay bakit pa raw ito nag-iwan ng 45 tauhan ng PNP na pinili mismo ni Marbil. Ani Duterte, hindi ba't mas banta umano kung ang harassment ay nanggagaling mismo sa mga tauhan ng gobyerno? Pagbibigay diin ng pangalawang pangulo, batas lang si Marbil at hindi ito Diyos. Kasunod nito, ipinunto rin ni Duterte na kaduda-duda na ang 38 sa 75 PNP personnel na piniling masakop ng relief order ng PNP chief ay mga pulis mula sa Mindanao at ipinalipat sa National Capital Region na para ba umanong hindi kulang ang pulis sa Mindanao. Iginiit ni Duterte na ang relief ng mga PNP personnel ay dumating matapos. So yan mga kababayan, kaduda-duda nga talaga. Yung mga pulis pala. Ha? Taga Mindanao, nilipat sa NCR. Nako po. Ha? Anong meron sa Mindanao? Yan po ang tanong, no? Ako, eto, opinion ko lang po ito mga kababayan at nanonood po tayo ng mga pelikula, di ba? Ano bang title ng pelikulang yung basta. Yung eksena pong may ginagawa silang kalokohan sa Mindanao, di ba? May ginagawa silang kalokohan sa Mindanao at kailangan po nila protektahan yung mga kalokohan nilang ginagawa sa Mindanao. So isa po sa ginawa nila doon sa pelikula, no? Ay yun nga, yung hepe doon sa Mindanao ay tinapon kung saan man, di ba? Para wala na pong makialam sa ginagawa nilang kalokohan doon. At yung ipinalit, yung hawak po nila. So, in this case, mga kabrubyo natin, parang nakikita po natin dito sa nangyayari kay Vice President Sara Duterte at sa kapulisan ng mga ng Mindanao, di ba? Na i-transfer sa NCR. Parang ganun po. Hindi ko naman sinasabing may ginagawa po sila sa Mindanao na mga kalokohan. Yun lang po ang naisip ko kasi ganun po yung napanood ko sa pelikula. Baka sakali kasing nangyayari ito sa totoong buhay. Like yung sinasabi nilang designated survivor, di ba? Yung House of Cards, di ba nangyayari naman yan sa totoong buhay? Tapos siya magbitiw bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon at matapos niya umanong ihambing ang SONA sa isang catastrophic event at matapos rin lumabas ang cocaine video. Malinaw anya ayon sa pangalawang pangulo na ito ay isang political harassment. Samantala, balikan naman natin ang pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil hinggil sa pagtatapyas nila sa security detail ng pangalawang pangulo.
Yung security ng Vice President under anymore sa amin, it's under the Presidential Security Command. And what we're doing right now, especially dun sa NCR na kulang-kulang ng mga tao natin, we have to nagbawas po kami ng mga tao na hindi naman nila kailangan, even mga generals namin. So ito po, we are trying to get other people na yung mga hindi kailangan, na hindi naman yung part na sabi, tinanong naman namin, hindi naman po namin tinanggal, kinausap po ng PSPG natin, yung chief of staff ng ating Vice President, na yung mga tao natin, kasi marami na sila eh. Kahapon, una na ring iniulat na nagbigay ng direktiba si Marbil na i-rationalize ang deployment ng Police Security and Protection Group personnel at bigyang prioridad ang mga individual na identified na may high security threat. Talagang gugurgurin nila. So yan mga kababayan, kayo po ba ay naniniwala doon sa sinasabi ni PNP Chief Marbel na kulang ang tauhan nila? Ha? Pero at kinausap, no? Si Vice yung mga tauhan nila diyan sa yung security ni Vice President Sara Duterte. Pero sinasabi naman na request daw eh. Pero sinasabi ni Vice President Sara Duterte na isang sinungaling itong si Marbel, mga kababayan. Dahil, hindi niya naman hawak yung Vice Presidential Security Group, yan. Hindi na po hawak yon. Nasa Napolcom na po yun, mga kababayan, no? Yan, anong sa palagay nyo? Ito nga po lagi kong tinatanong, kung ito bang ginawa ni PNP Chief Marbel ay sarili niyang pagdedesisyon? Ito ba yung strategy na? Kunin po yung security ng Vice President at ipadala po sa NCR? Dahil nagkukulang sila ng tauhan pero tambak naman sa Davao City. Di ba? May mali agad eh. Di ba? Nag-e-error agad eh. Tama po ba 'yon? Or, kaya nang tanong ko kanina, is there somebody na mas mataas pa kay Marbel na nag-uutos? Yan ay tanong lang po mga kababayan. No? Kasi, sabi ko nga rin kayo sa vlog ko, itong mga kapulisan natin, military man yan or basta law enforcement yan, mga kababayan, sumusunod lang po yan sila sa mga order. Diba? Sa mga nakakataas na nag-uutos sa kanila. Following orders lang po yan following orders, mga kababayan. Well, anyway mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.